Sa nakalimutan ko na yung pangalan ng view deck, sa Quirino. Ayan, sa Quirino. Alright, so dito tayo pupunta. Tagudan, Kubo Garden Resort. Sa banda rito. Pababa daw dito. Ngayon pinakadulo na rin naman to. Abay niya yan na G, Garden Resort. Garden Resort nga di diretso lang dito eh. Wine. Diretso ang Santo Cristo. Di umunang nga crossing. Anang ka laging gana diyan tikor Santo diretso tumandal. Magpakanawa naktaw sagpaka. Kalisa kay mo kana tas diretso atin ang kala makadanom kay court pag sipo ka diyan diretso gingana enti. Tarayan ang iyo. Tarayan na, oy, no, sige. Makitam ko la tay kartula diyan. Wine. Thank you. Tagudin tayo guys ha, Tagudin, Ilocos Sur. Tagudan. Open kayo antay? Hindi. Ni Jay reception na tao Jay? Na tao Jay? Guys, ang ganda ng sunset oh. Ayaw nakita niyo yung sunset. Ang dami palang naliligo rito. Ayan, may ilog siya tapos yung ilog na to kukonekta na yun sa dagat. Ay, yung mga iba doon naliligo na lang dito sa ilog oh. Ayos pala rito. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighter. Hi guys, good morning. Hi, good morning. So dito pa rin tayo sa Tagudin, Ilocos Sur. Ito yung unang bayan ng Ilocos Sur mula dito sa south. Time check nga pala, 5 in the morning. So subukan natin pumunta ng Cervantes ngayon. Daanan natin yung Besang Pass at saka pupunta dun sa view deck nila. Tingnan natin kung gaano kaganda yung lugar na yun. Ready to go? Okay na tayo, tara! Hi guys, dito na tayo sa Bitalag, Tagudin. Dito sa baba. Yan na yung main road sa likod natin. Ito na yung market naman sa side na to. Dire-diretsuhin natin yan hanggang sa bundok. Dadaan tayo sa Suyo, tapos paakyat papuntang Cervantes, Ilocos Sur. Suyo, Ilocos Sur pa rin to ha. Kita nyo yung mga bundok na yun? Pupuntahan natin. Ito na yung paanan ng bundok kumbaga. Ito, tabi na tayo ng ilog. Itong part na to, kanan. So, pangalawang pagkakataon kong dumaan dito sa Besang Pass. At kung maalala nyo yung part ng North Loop ko noon na ginawa last year, isa ito sa pinaka last na videos na in-upload ko, yung 10 araw na North Loop natin. Wow, nice view. Nice road, nice view. What else can I ask for? Diba? Yung tindi ng bundok na to guys oh. Grabe. Ito. Tapos dito naman pakaliwa guys, itong
Pakaliwa na yan, papunta yan ng Sigay, Ilocos Sur. Kung familiar kayo sa Sigay guys, doon yung makikita yung pinakamataas na falls sa Ilocos Sur, sa buong Ilocos Sur. Napakataas ng falls na yun. Diyan, doon sa tinuro kong daan, pwede rin kayong dumaan doon para makita yun. Next time, hindi makakalusot sa akin yan. Dahil nga ang purpose natin dito ay silipin lang yung borders. Kumbaga ito mga side trip na lang itong ginagawa natin. Ang content ko dapat dyan yung mga borders, yung mga kung pwede na bang pumasok sa ano na wala ng requirements. Sa La Union halimbawa, sa Pangasinan, Ilocos Sur. Sa Ilocos Norte hindi na natin pupuntahan guys ha. Naka-reserve ang Ilocos Norte sa second season ng North Loop ko. So yun ang gagawin natin next time. And here's the view. Initial view pa lang yan, nakikita nyo. And pakaganda yung daan, di ba? Naukit sa gilid ng bato. Okay, welcome Igorot Resort and Farm. Ayos to. Suyo pa rin tayo, Suyo Ilocos Sur. Napakaganda ng view na to. Sa ito sa mga resorts na madadaanan yung pag-akyat nyo dun sa Besang Pass. Hanging bridge, kung ano ba to. Ayun, okay naman, solid naman yung pagkagawa niya. Matibay na matibay yan. Ay, meron pang hanging bridge na isa doon, oh. Sa may una. Lakas naman ng uga na ito. Ako lang yung dumadaan dito pero lakas ng uga niya. Kasi ito naman sa kabila. Yung klase ng mga bundok dito, kung mapapansin yung mga bato yan guys, hindi siya yung typical na bundok lang na tinataniman ng mga saging, mga ganyan. Eto bato. So kita nyo mga bundok ay mga kahoy na yan, punong kahoy na yan, tumutubo lang sa gilid ng bato. Akala mo parang pa ng Jurassic itong mga bato dito. Kasi yung mga bato na yan, lalaki oh. Yung tipong hindi typical na bato ng ilog. Ano mo yun, yung bato ng ilog, yung tipong ano lang, maliliit lang, siguro mga ganyan, kaliliit. Pero ito talaga grabe. Hindi lang isa, napakarami. Lalaki niyan guys. Siguro sa camera, hindi nyo masyado ma-appreciate yung kung gaano kalalaki yung mga bato na yan. Pero, apakalalaki. Mukha na nga siyang chocolate hill sa gitna ng ilog. Grabe, ang lamig pa rin. Simula na ang bakbakan sa Besang Pass. Let's do it to it. Sarap sana bumangking dito, kaso nga lang ang igsi nung clearance niya. Yung likuan, mga ilang metro likuan ulit. So hirap bumangking kapag ganun. Muusok pa yung deliver ni kuya. Mukhang pagkain yung i-deliver niya. Sarap naman dito kahit summer, malamig ano. Parang Baguio lang.
Hoy. So itong part na to guys ay part pa rin to ng Suyo Ilocosur. Wow! For the second time around. Wow! Mga riders, yan na guys ang priceless na korte ng bundok. Napaka-relax na rides to, panalong panalo. Sikat ng araw, napakaganda. Yeah ba? Yeah! Oh ho 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 ho. My goodness. Ito yung epic na bundok guys. So kung mapapansin nyo, bato po yan ha. Yung mga nagtatanong bakit daw kalbo itong bundok na to, hindi ko kalbo yan, sadyang bato lang talaga yan. So I mean apparently hindi mo siya pwedeng taniman dahil nga bato siya. Super epic. What a view. Nothing beats this place though. Nothing beats this place. Kakaiba yung scenery dito. Tuloy pa rin. Napakaganda ng view. Ito yung epic na bundok eh. Yan. Banggit ko na rin naman yung kwento ng Besang Pass, ano? Na sobrang epic to dahil malaking ambag nito sa kasaysayan ng Pilipinas, ano? Dahil itong part na to ay nagsilbing lagusan, nagsilbing daanan ng mga Japanese army, at yun sa pinakatuktungan nito, yung Besang Pass doon sa taas. Yun na po, dadaanan din natin mamaya, ay doon talaga nakapwesto yung mga Japanese, ano? Kasi may tinatawag na triangular defense itong Japanese army. Ayoko nang isa-isahin yung kwento, pero kung gusto nyong malaman ang kwento nito, panoorin nyo yung isang video ko dahil nag-narrate ako doon ng kwento tungkol sa Besang Pass. So konting narration lang naman yun, hindi naman kabuuan ng kwento, pero basically yun na yung summary nung nangyari dito sa Besang Pass. Napakaganda dito. Besang Pass for the second time around. So unang punta natin dito was December 2019. So bago yun mag-pandemic, yung pasyal natin dito. Tapos ngayon lang ulit kasi medyo nagluluwag na sila dito sa bandang norte. Yan. So sa mga hindi pa nakakadaan dito, pasyalan nyo to. Napakagandang tanawin dito, tsaka yung daan pati. Nice! So finally, nailayo na natin ng konti si Dominar 400. So siguro susunod na ito, Season 2, doon sa North Loop na ginawa natin noong 2019, noong December 2019. So yan ang abangan nyo na gagawin natin kasi medyo maluwag na sila dito sa norte.
Sa bandang Ilocos Norte, hindi ko alam kasi Ilocos Sur pa lang to. At bandang Cagayan, hindi ko rin alam kung gaano sila kaluwag. All the way from Manila hanggang dito sa Ilocos Sur, okay na siya. Ito, dami natin mga kasabay na riders. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open, it just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So, nilagyan na pala ito ng sinemento na. Slope protection, ang tawag nila dyan. Ayos, kasi lagi nag-landslide itong part na to. What a view! At finally, ito na yung boundary ng Suyo at saka Cervantes. Ayan. Alright. Epic guys, may papakita ko sa inyo. Diba? Parang sinadyang kortehan sa taas. Para siyang pyramid. Hindi ko na kailangan magpalipad ng drone dito. Dahil kitang-kita nyo na yung kukunan natin ng drone shot, di ba? What an epic view. So epic, guys. Puntahan nyo to. Kasi itong part na to ng daan dati, makipot lang yan, in-expand nila. So nagsisilbi na rin yung view deck kung gusto nyo tumigil. Napakaganda. That's all I have to say. Napakaganda. Nothing beats this place, man. And throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. We fell down to the bottom. So bottom up, please. We're gonna get over this. I see the smoke in the mirrors. I'm holding the key, one step away from salvation. You're like the ocean, setting me free. Out in the open, I'm picking up speed. No bad thoughts penetrate. Hold me like this is the first time. Our destiny calls, not leaving this incomplete.
you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame, and throw our problems in the flames. Ooh, throw our problems in the flame. I get a little bit breathless, my thoughts are too big. Can I get some comfort, please? So ito na yung monumento. Itong part na to. So naipakita ko na rin naman to dati nung pumunta ako dito. So hindi na natin pupuntahan yan guys ha. Napakaraming mga bumibisita dito ngayon, which is normal yan kapag weekday, pag weekend. Siyempre unwind, mga ganyan, normal yan kahit saang lugar. Mga riders, mga bisita. Tapos nagluwag pa na ngayon, nagluwag na pati ngayon ng borders. Maraming papasyal at maglilibot ngayon. Pababa na tayo ng Cervantes Bayan. At napaka-epic yung view. Woo! Ito parang Baguio feels na talaga to. Kasi talagang pine trees na dito sa taas oh. Baguio feels. So ito na, free na tayo dito. Neutral na lang tayo rito. Neutral na nga ako. Pero nanginginig na ako. Napakalamig, Kuya Eddie. May parit tagtagkap ti poon ti kay kayo dito eh. Okay. Ang ibig sabihin nun eh, ang lalim ng Ilocano. Yun lang masasabi ko. Hindi, ibig sabihin nun bawal daw yung tutuklapin yung tutuklapin mo yung ano ng kahoy, ng balat ng kahoy. Yun ang sinabi niya sa paskil. Alright. Woo! Here we go again. Alright, simula rito, tanaw na natin yung bayan ng Cervantes. Ito yung may Sea of Clouds eh, banda rito. Super epic view. Super epic view. What can I say? What else can I say? What else can I say? It's an epic view. Ang ganda. Paulit-ulit ko na lang sinasabi yan. Ito na yung tipong patindihan, patibayan to ng wrist, ng kamay, dahil kapag pababanggan to, tukod na tukod yung kamay mo dyan, sakit, nakakangalay yan. Good luck sa kamay natin. At sumasakit ang aking kamay.
Oh damn. What's this place? So parang view deck din siya. Sarap sana may pagkain tayo dito eh. Kaso wala tayong pagkain. Para dito na lang tayo magmerienda sana. Ang ganda na dito talaga. Itong part na to, pababa, papuntang Cervantes. Ibang level naman yung view dito kasi mas makahoy na. Hindi katulad dun pag-akyat dun sa may bandang Suyo. Ito medyo umiinit na ng konti. I mean, nababawasan na yung lamig rather. Ito meron din dito guys oh. Parang para siyang park. Hanyat di adad to yung manong. Atay kastalaang? Adi nga to na awanin. Okay. So parang tambayan lang to guys. Magon Eco Park. Ayan, Wildlife Sanctuary. Tingnan nga natin. So parang bahay na yun So yun, parang picnic area, picnic ground. Kasi wala nang ibang mapupuntahan. Ito lang sa mga cottage na ganito. Tapos meron din tubig. So sa malamang tong tubig na to ay galing sa bukal. Ay, patos pa dun Ang tindi dito. Dense pine trees. Ayan may table naman kayo dito, pwedeng kumain. Sa part na to guys, first time ko dito So ang nadaanan ko lang dati, yan from Bitalag Tagudin papunta dito sa Besang Pass. Pero dito hindi na, hindi ko na diretso dito dati. Let's go, go. Nice. At di pa tayo nag-aagahan. Cervantes na lang tayo kumain. Medyo umiinit na rito. Nararamdaman ko na yung pagbabago ng temperatura. Oh my Lord, what a view. Ang ganda nung pagkakaiba nung environment dito So nung pag-akyat natin wala masyado kahoy, tapos kitang kita mo yung napakagandang view ng bundok, diba? Ngayon naman makahoy dito, mabato pa rin naman katulad na doon sa kabila. Tapos yun nga lang, mas marami ng kahoy sa gilid. Ang daming bato sa gilid dito. Mag-ingat kayo dito. Abay, mag-ingat. Ito maliliit na bato. Epic. Ang ganda. So doon tayo nang galing sa taas. Yung bundok na to. Ang ganda, diba? Super. Hairpin curve na to Ang tindi nun. Mga galing na driver, mga truck drivers, sundan natin to. Tignan natin kung gaano kagaling to. Kasi puro hairpin na to mga to hairpin curves na yan. Ang laki ng niya, clearance sasakupin niya yung buong daan yan. Nakita niyo ang bilis, ang aga niya magligo.
couples ride tong dalawang to. Ho ho ho. Eto na. Feeling ko sobrang lapit na to. At sana namang hairpin curve. And that's another one. It's never ending though. Curves are never ending. Yeah ba? Yeah ba? Wala na tayong gas, guys. Isang bar na lang yung gas natin. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo ang Cervantes mula rito. Another super hairpin curve. Yeba. Ubus yung gasolina natin dito sa pag-akit tsaka pagbaba. Marami-rami pa yung kanina eh. Walang yan. Patayin ko na nga lang yung makina para makatipid tayo. Total babaan na rin naman to. Yun ang mali ko. Hindi ko lang naisip. Nagbiblink na ang fuel natin. Oh, ang ganda rin. Sana umabot pa tong gasolina natin. Otherwise, magtutulak tayo niyan. Alright. Oh my God. Gasoline station. Nakasurvive tayo. We survived the onslaught. Premium. Thank you. Alright, bakbakan sa Cervantes. Woo! Dire-diretsong daan to. Ato pa akyat ulit. Uy,
Okay, may Petron pa dito. Ako, gutom na ako. Saan tayo kakain yan? Ayun, may kainan. Alright, so Bontoc, diretso doon. Mangkayan pa kanan. Dito tayo, bale. Dito tayo sa sentro ng bayan ng Cervantes, Ilocos Sur. Kita nyo naman, diba? So ito yung likod natin, yan na yung market nila. Mga nagtatricycle dito, pag ididiretso mo daw ng Mangkayan mula rito, wala naman ang bantay. Wala nang bantay at kahit sa Bontoc yata wala rin bantay. So that is good. Kung gusto nyo lang pumunta. My heart is open. It just took some time. Now I just Oh my hope that you stay God. for a little Oh my while. God. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while.